Ang mapapanood nyo ang video ngayon ay kuha ng isang foreigner habang ito nga ay bumababa sa eroplano ng Cebu Pacific matapos nga itong mag-arrive sa Pilipinas. Ang nasabi ng pasahero ay isang PWD at makikita nga sa video na bumababa itong mag-isa palabas ng eroplano gamit ang hagdanan. Sa kalagitnaan nga ng flight, na-inform naman daw siya ng stewardess na wala nga daw available na bridge or jetway sa oras ng paglabas ng eroplano. Ang available nga lang daw ay hagdanan. Nabanggit nga rin ng foreigner sa kanyang video na isa nga ang Pilipinas sa mga magagandang bansa na pwedeng puntahan. At ang hindi nga lang niya masyadong nagustuhan ay pagdating nga sa pagkikater ng mga PWD ay hindi ganun ka-friendly ang facility ng ating mga airport sa Pilipinas. At kung paano nga nakababa ang PWD sa eroplano gamit ang hagdanan, panuorin natin ang video na to. This summer we had the pleasure of being able to visit the Philippines, a beautiful country, but probably not the easiest in a wheelchair. Mid-flight the stewardess came to tell us that there will be no step-free access off the plane. Granted they did offer to carry me. But as a 6'3" guy weighing around 90 kilograms, in a country where the average male is 5'4", I thought shuffling down myself will probably be the safest option. I really don't mind being put in these situations. I see it as a chance to challenge myself and showcase what people with disabilities are still able to accomplish. But I also believe it is important to plan for all eventualities. This is why when I fly, I always make sure that I have my VCAT all-round drawn hands so I can stay as safe as possible. I did get down safe and sound, and we ended up having an awesome honeymoon with a newfound sense of achievement, knowing that we had overcome yet another obstacle. Kung ano man ang naging experience ng foreigner na ito sa kanyang biyahe papuntang Pilipinas, ay malinaw nga na wala naman naging pagkukulang sa serbisyo ang Cebu Pacific. At may isang netizen nga na nagpatunay dito dahil isa nga siya sa mga pasahero nung araw na yon at siya mismo ay nakasabay niya ang nasabing PWD sa nasabing flight. At ito nga ang kanyang mensahe. I was there. I was a passenger on that flight. The ground crew and flight attendant offer him to be assisted but he refused to. From check-in counter to boarding the aircraft he was refusing for assistance. He is also mad for some reason. Maybe he was doing it for content. Sa kanyang mensahe nga ay mapapansin natin na nagbigay naman talaga ng tulong ang Cebu Pacific at ang mismong PWD passenger mismo ang tumanggi dito. Dalawang dahilan nga lang ang nakikita ko dito. Pwede ngang ginagawa lang ito ng foreigner for the content or hindi lang talaga siya sanay magpabuhat at mas prefer nga niyang maging independent despite of his condition. At gusto ko nga lang din magbigay ng additional information sa mga hindi nakakaalam sa ganitong sitwasyon. Hindi po lahat ng airline ay libreng nagbibigay ng wheelchair assistance upon arrival sa mga destination. Kung kayo nga ay magta-travel sa mga national carrier airline katulad ng Philippine Airline, Emirates, Qatar Airways, Kuwait Airways, Saudi Arabian Airline at marami pang iba, ay mostly libre po nyo makukuha ang wheelchair assistance at wala kayong babayaran sa mga ganitong klaseng airline. At kabaliktaran nga ang sitwasyon nito sa mga low-cost airline katulad ng Cebu Pacific. Sa mga ganitong low-cost airline nga, upon check-in pa lamang ay dapat i-declare mo na ikaw ay isang wheelchair passenger or may wheelchair passenger kang kasama para if ever na may additional fee kayo na kailangan bayaran ay agad nyo na yan maisisettle sa check-in counter. At kapag ginawa nyo nga yan, upon arrival nyo sa inyong mga destination ay may nakaredy na agad na wheelchair assistance para sa inyo. At kung sakaling sa ramp naman mag-a-arrive ang eroplano or dun sa katulad na nakita natin sa video na ang prinobide lang nila ay hagdanan at wala ngang available na jetway or air bridge na pwedeng lakaran palabas ng eroplano, ang mismong ground handling ang magpo-provide ng high loader para pick upin kayo sa loob ng eroplano at hindi nyo na nga kailangan dumaan or maglakad sa hagdanan kung kayo ay wheelchair passenger. At kung sakaling nag-declare nga kayo as wheelchair passenger sa check-in counter ay hindi nyo nga kailangan mag-alala kung may darating bang high loader pag-arrive nyo sa inyong mga destination dahil ang piloto po ng eroplano ay makikipag-coordinate na yan sa ground handling or ground operation para i-ready ang high loader para sa wheelchair passenger na mag-a-arrive sa nasabing flight. At kung ikaw ay isang wheelchair passenger, may makikita ka nga rin na nakadikit na wheelchair sticker sa iyong boarding pass. At nakamention nga rin sa manifest ng flight na iyong sinasakyan na ikaw nga ay isang wheelchair passenger.
Ang manifest po, iyan po ang listahan ng pangalan ng mga pasahero kung saan nagiging reference po yan ng mga cabin crew sa loob ng eroplano para malaman nila kung sino ang wheelchair passenger at kung sino mga passenger na may special needs. Pero kung sakaling hindi ka nag-declare upon check-in as wheelchair passenger at sa kaligitnaan nga ng flight ay gusto mong maka-avail ng wheelchair assistance upon arrival, make sure na mag-inform kayo sa mga crew ng airline na sinasakyan nyo 45 minutes or as early as possible bago kayo mag-arrive sa inyong mga destination para mai-arrange nila yan at maitawag sa ground staff. Pero syempre, katulad nga ng sinabi ko, ang low-cost airline or ang ibang low-cost airline ay hindi po nagbibigay ng libreng wheelchair assistance para sa mga pasahero. At kung nag-ask nga kayo ng wheelchair assistance, ay kailangan nyo magbayad sa mga cabin crew at nag-i-issue po sila minsan ng mga resibo sa loob ng eroplano. At kung sakaling hindi sila tumatanggap ng bayad sa loob ng eroplano, ay pwede naman nilang i-arrange yan at pagdating nyo nga sa loob ng terminal, ay pwedeng doon kayo magbayad para sa inyong wheelchair fee. Sana nga ay nakatulong ang video na to para hindi na lang tayo basta-basta nagre-react sa mga nakikita natin sa social media. Dahil alalahanin po natin, lahat po na nangyayari sa loob ng eroplano bago yan mag-depart or umalis or mag-arrive sa Pilipinas or kahit saang bansa ay may mga sinusunod po itong protocol from A to Z. Yun nga lang po minsan, hindi maiiwasan nagkakaroon ng mga pagkakamali at nagkakaroon ng involved ang ibang airline sa mga nangyayari sa ibang pasahero. At kung feeling nyo ay mali talaga ang airline at na-violate ang inyong rights as a passenger, ay may karapatan naman po tayo magreklamo at mag-file ng complaint against sa airline na sinakyan natin. At kung bago ko pa nga lang dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panonood.